Nasa ating linya ngayon si Governor Humerlito Bons Dolor ng Oriental Mindoro. Magandang umaga po, Governor. Magandang umaga po, Manong Ted. Good Opo, morning thank po you. sa ating mga kababayan. Salamat sa panahon. Tiago, go ahead please. Yes po, Governor, nitong nakaraang Sabado ay nag-init po yung ulo ninyo matapos po kayong pagbawalan na inspeksyonin. Ito pong nasirang flood dike dyan sa Barangay Mulawin, Nawan, Oriental Mindoro. Para lang po mas maintindihan ng mga kapatid natin, ano po ba yung nangyari noong Sabado dyan po sa Barangay Mulawin? Meron po akong sinit na joint inspection supposed to be ng pamahalaang panggalawigan at ng regional office ng DPWH to give them the chance to explain para sa mamamayan at para na rin po sa kabatiran ko personally kung alin project ito. Kasi ang due process is always giving the sides of the sides of the two parties. Problema pagdating namin, ma'am, doon, hinaro yung aking provincial engineer. Actually, may nakaharang na truck. Napaalis sa amin yung truck. Tapos yung gwardiya, hinaharang na kami. Hindi daw po pwede. So bumaba ako after pinigilan yung provincial engineer namin na makapasok. Sila na lang naman ako ng gwardiya na akong gobernador. Pero ang instruction daw sa kanila ng company ay walang pa makakapasok hanggat walang written. Inulit ko pa yun written permit ng DPWH na pinapayagan pumasok. Sabi ko, akong gobernador dito, public property ito. Tapos bigla niyo akong pipigilan. And the DPWH personnel were just there around the corner. Instead of them telling during that commotion, hindi na nahimik lang sila. Sabi ko, kung wala kayong tinatago, pwedeng pumasok ang kahit sino, lalo na ako. Pinanindigan mo yun hanggang dulo. Mm-hmm. And so sabi ko, I will proceed with my inspection without the DPWH. At tumuloy naman ako, nag-inspect naman ako at tumambad sa isip sa aking mata yung karumal-dumal, nakakalungkot, nakapangilabot yung sitwasyon ng mga ginawa nila. Di ba mga nangyari na sa atin? Oo. Karumal-dumal na ginawa nila. Ano po ba? Sino po itong nila na sinasabi ninyo at ano pong ginawa nila? Ma'am, tatlo lang naman, ma'am, yan eh. May nagpondo, salamat po sa nagpondo. Ang nagpondo po niyan, national budget. So kung national budget, hindi po galing local government. Salamat po doon. Pero nung in-implement na po nila, talaga pong hindi nyo mai-imagine itong itsura. Why? Nung una, ang sabi ng direktor ng DPWA sa kanyang interview kay Doris Bigoria, 1 billion per kilometer. Sila po ang may sabi nun, hindi po ako. Ngayon, kagabi, binabago na nila sa interview na kahapon. 750 million daw per kilometer. Ma'am, hindi ko pa nakikita sa buong buhay ko na merong 750,000 pesos per linear meter na gano'n ang struktura. Ikalawa, ma'am, pilit nilang ginajustify na yun daw dike na ginawa nila. Kaya walang bakal. Dahil wala naman talagang bakal yung other side. Kaya daw po walang bakal dahil yun ang disenyo. Eh, dito pa lang, ma'am, mali na agad. Can you imagine, ma'am, a protection dike worth 750 to 1 million per linear meter na walang bakal. Kaya nung dumating ang tubig, which happened 2 weeks ago, was out. Tapos ngayon, pinipilit nilang i-justify bakit walang bakal. Alam niyo, ma'am, as early as 2023, March 6, pinatitigil ko na yan. Pinatawag ko lahat ng contractors at DPWA. Sabi ko sa kanila, mali ang disenyo ninyo. Saan kayo nakakita 20 plus meters na puro buhangin. Ang kalaban natin, rumaragas ang tubig. Ituloy pa rin, ma'am, nila. Ito daw magiging boulevard, magiging road. Meron po ba, ma'am, flood mitigation project na ang inuuna mo yung aesthetics? Flood control, nilagyan nila ng mga street lights. Flood control, nilagyan, ma'am, nila ng buhangin sa gitna. Can you imagine, ano ang klase ng strength na kayang protektahan ng ganong klase flood control? Nasa wala pang isang bangkal na nipis ng semento, tapos puro buhangin at bato na 20 meters. Tapos lalagyan mo ulit sa dulo ng mga stone masonry work. Ibig sabihin mo stone masonry, ito yung nilahidan lang ng semento, nilagyan mo ng maliliit ng mga batong nagdakamao at sina ang flood control. I check the bakal. Kasi lumabas namin yung metal, yung mga bakal na nakalagay. Supposed to be flood control, ordinaryong bahay nga, ma'am, naglalagay tayo ng 16 mm. Naglagay sila 10 at 12 mm, ma'am, malaki pa yung hinihilig ko. Paano mong kakayanin ng isang rumaragas ng tubig?
I cannot understand at hindi ko rin mapaniwalaan paano ito pumasa sa kanilang technical audit, sa kanilang technical and quality assurance unit, pumasa sa inspection. Kaya ang akin, ang akin ngayong conclusion, ito may isang grand design. Ang kontraktor kasi naniniwala ako, pag tama ang disenyo, gagawin na yan. At kung wala yung bukol, kung walang nakapatong, walang nakapaloob, hindi mamandadaya sila. Kasi may contractor's profit na talaga. Sa computation ng na ginagawa ng kahit anong program of work, mayroon na talagang contractor's profit kasi iniiwasan ng pamahalaan na mandaya supposed to be ang contractor. Kaya nilagyan na talaga ito ng contractor's profit. Ang ginawa nila, may contractor's profit na dinaya pa ng ganito. Why? Bakit? Dahil merong kailangang bawiin. Hindi pa sila nagbabayad ng tamang tax sa gobyerno. Alam niyo po ba nung Saturday, nahuli pa namin aktual ng pagnanakaw ng mineral sa ilog. Bakit? Pagkakakuha nila, pagkaka-unload, kukuha mo sila ng graba at buhangin dyan. At the front of the project, sisirain ulit nila. Yung project kasi bawal din ma'am yun na pag may existing project na, doon ka kukuha ng mga itinatambak sa loob. Nagtatambak sila without valid visa permit, walang delivery receipt, walang quarry tax. Sa kasalukuyan po, pinapa-inquest namin ngayon sa pulisya at sa piskalya yung mga nahuli namin tao. At ito'y 3 beses naman kami nakahuli. Hindi ko ito tinago sa kanila lahat ng aming mga disgusto, lahat ng ayaw namin. Noong 2024, I told the Regional Director, Arby Pacanan, July of 2024, sabi ko sa kanya, ito, kita mo, konting tubig sira na ang flood control project na ginagawa ninyo. I told him July 18, 2024. Hindi pa rin bang nila inayos? 1 year after, July ulit, nawasak ulit ang napakalaking portion. At hindi lang ma'am ito isang portion. Several portions in different towns. Kung ito sa isang town lang, probably talagang malakas ang agos ng tubig. Pero since this happened in several towns, in different locations with varying strength at yung volume ng water, isang ibig mong sabihin nun, palpak ang disenyo, hinausaw ang trabaho, sinabstandard nilang gawa, at overpriced ang trabaho mo nila. Governor, sino po ang contractor nung project po na substandard? Boss, Manong Ted, napakarami po. Iba-iba kasi po ng contractor eh. Kaya ngayon po, pinapa-identify po natin specifically kasi nag-request po kami ng program of work long time ako. Sumulat pa kami officially. Wala naman po binigay kami, need bid document, wala kami kopya. Alam niyo po yun, kung saan naman lang pino-ordinate nila sa local government na meron silang gagawin project na ganito, na ganito, mas na-supervise namin sana. Nakita ko na lang. Alam niyo, Manong Ted, paano mo malalaman ng kontratista? Ay nakailang layer na I understand ng Saturday. Mula sa main contractor, nag-subcontractor, may subcontractor pa. Kaya hindi na namin alam kung sino ang aming ipipinpoint. Opo, pero alam niyo po kung sino ang main contractor nito? Marami po manong na main contractor sila eh. Kaya po ngayong araw na ito, pinapatapos ko lang po ang matrix ng mga project na nasira at name ng contractor. Labas ko po. Opo, pero... Kasi ayoko pong mag-pinpoint. Manong. Opo. Kasi nakalagay po kasi sa ginawa nilang project, yun yung Manong ha. Kung gaano kasi indicated ang ginawa. Isang 1.2 billion worth sa isang barangay. Ang ginawa nila, in-split nila into 4 parts. 4 na tig-300 milyon. Nakalagay ay package A, package B, package C, and package D. Meron po ba ganun? Malinaw yan eh. Splitting yan. Pero para mapagbigyan ng maraming pangalan, ang ginawa, hinati-hati nila isang barangay. Ano ba naman kung ang title ng proyekto ay isang street? So tayo isang barangay, isang location, isang kind of work. Di ba po may kasabihin tayo? Pag iba't iba ang humihipo ng proyekto, nagbabago ang workmanship, nagbabago ang quality, nagbabago ang supervision. Opo. Paano magkakaroon ng tibay ito? Opo. Gov, bago po itong sinabi nyo na biniyak-biyak po yung total cost ng project, ito ho munang kasalukuyang proyekto ho na sinasabi nyo substandard nga't bumigay, hindi ho ba nag-comply dito mismo yung contractor at DPWH nung required signage if you
as you know, di ba, meron dyan talaga pong signage kung saan po nakalagay yung ano ba ang proyekto, total cost, sino kontraktor, kailan po nagsimula at kailan ang tapos? Manong, ako ay naglakad more than yung dalawang lugar na pinuntahan ko. Naglakad ako, Manong, ng mga 500 meters bawat isang project. Wala ako nakita kahit ng signage na nakalagay dun sa unang project na pinuntahan ko closed, no entry. So wala ho... Doon ako nag-init, Manong eh. Opo, opo. Saan nga nakakita? No entry. Government project po ito, tsaka public place po ito eh. Kumbaga, dike nilalagay mo along the river, 'di ba? Oo, dito po sa proyekto dapat nga open to the public. So, Gov, yung pong sinasabi nyo na chinap-chap, ano yan? 2025 project ho ba yan? 2024 o 2023? Lahat po. Meron pong chap-chap ng 2023, may chinap-chap ng 2024, at may chinap-chap ng 2025. Okay. Kasi po dito, kung hawak po natin ang ito ho, no, 2023 flood control allocations para po sa inyo pong lalawigan, ano, construction of road dike, esplanade along Dulangan River, Sitio Sili, Barangay Metolsa, section na 1, Oriental Mindoro, 300. And then, the same section din po, no, Sitio Centro 5, 300. Biniyak po yung 600, no? Tigta 300 ito. Tapos meron pa pong isa din, bali ang total nito, 735 million. Ito ho yung sinasabi nyo na binibiyak-biyak nila para po iba-iba ang kontraktor? Iyan na po. Biyak-biyak. Ito po ba ay tama? Ako ho, matagal na rin po akong legislator. Opo, Manong, ay 48 anyos na. I spent 33 years of my life in public service. Nagsimula po akong kagawan ng barangay, SA ng barangay namin. Ang narating ko ang gobernador, tuwi kami magagawa ng budget. Splitting po yan. Dapat po pag gumagawa ka ng budget, kung may proyekto, isang area, isang amount, isang buong title ng proyekto. Pero para hati-hatiin natin ang isang proyekto, may reason. At ang reason, para po sa akin, ay hindi para sa kabutihan ng proyekto, kundi para maitago ang gusto nilang palabasin sa proyekto. Yan po ba, tingnan nyo ang title na nakasulat. Road Dike with Esplanade. Pero ito po, Manong, ay flood control. Bakit prioritize na ginawang road dike na may esplanade? Kasi doon nila itinago ang nakatakin. Kasi kung ito'y purong concrete na ipinaglalaban ko sa DPWH since March of 2023. March 2023, una ko pong sinabi ito sa kanila nung nabalitaan ko yan. Kasi for more than 1 month, pinasuspend ko po yan. Sabi ko, pag itinuloy niyo ang paggawa niyan, magkakagulo tayo. They stopped working for 1 month hanggat hindi ko po nakikita ang disenyo. Hindi po ako pumayag dyan. Meeting namin March 6 sa munisipyo ng Nawan ginawa. And yet, nagpaliwanag ang direktor ng DPW sa akin, mga NATO go, gagawin namin continuous road. So may understanding, pag sinabing continuous road, lahat ng project dire-diretso. Tapos only to find out nung interview niya na ito hinati-hati nila, tapos kaya daw nasira dahil may mga section na putol. Yun ang nangyari. Manong, alam niyo po ba yung baha na nangyari sa Barangay Mulawin? Itong Barangay Tagumpay itong nakaraang July. It was caused by a project ginawa namin ng pamahalaang panlalawigan at ginawa ng lumang administrasyon ng DPWH noong 2019. Ito pong aming 600 plus na gabyon na nagpo-proteksyon sa barangay ng Tagumpay. Tinanggal nila without informing us. Under the law, pag may existing structure na maayos, bago mo i-demolish, ini-inform mo ang owner ng property, ng project. Nagulat ako nitong pag-inspect namin, tinanggal nila, nandun pa yung remnant, gumawa sila ng dike, hindi naman nila dinugtong. Hindi po nila pinagdugtong, di nang pinasok ng tubig. 50 hectares puno ng bato, puno ng buhangin. Opo. Na for 6 years, napapakinabangan ng mga farmers. Opo. Gov, ito pong mga proyektong ito kaninyo na questionable, hindi sa inyo kinonsulta,
Opo, at may mga paghihinala nga ngayon na china-chop-chop dahil sa mga interest na alam nyo na ibig kong sabihin. Kaninong initiative ito? Kasi hindi naman maglalagak dyan ng pera ang gobyerno nasyonal kung wala po nag-initiate. Tama po. Tama po kayo. May naglagay po kasi kami po nagre-request ng pondo sa DBM, nagre-request ng pondo kung kani-kanino. Dumadaan kami sa karayom sa 30 milyones. Doon po sa LGSF, sang katerbang papel ang kailangan namin isumite. Naghihintay pa kami sa electronic portal sa 30 million amount. 10 million nga lang po ang allowed sa bawat LGU. Ito po, ipinasok na lang. Wala naman po ito sa NEP. Marami po dito wala sa National Expenditure Program. Ito po insertion. Kung sino po ang nag-sponsor, hindi na po namin alam yun kasi hindi naman po kasama ang local government sa budgetary process. Opo. Kaya nga po noong 2019 Manong, ang sabi kasi dati, lahat ng proyekto sana ini-endorse ng Regional Development Council. Mm-mm. Pero nagulat kami, kahit anong endorse ng Regional Development Council, hindi yun ang napupunduhan. At kung ano na lang yung lalabas na pondo na dumadating sa mga district offices at regional offices, nakalatag na, even without the endorsement of the Development Council. Opo. Kasi nga regional, yung provincial, gagawa ng sarili ho ninyo, endorse sa regional Tama po, po. regional po sa Budget Development Council para well-coordinated po ang lahat ng mga proyekto no, na kinakailangan ponduhan. Tama po. Opo, na nanggagaling nga sa national government. Governor, mawalang galang lang ha, I just have to ask you this, no? Kayo ba'y magkaalyado ni itong inyong kongresista sa Oriental Mindoro? Politically po, maaaring magkaiba po kami ng political party. Opo, pero kayo ba opo, kasi di ho ba sa usapin na ito dapat nagkakaisa ang mga lingkod bayan para kumwestiyon at alamin sino nag-insert nito? Sino ba nag-initiate nito na wala kayong kaalam-alam at ang implementasyon nga kaninyo ay substandard? As a matter of fact, yun po ang aking panawagan ng Saturday sa aming mga kinatawan, sa aming dalawang congressmen. Habang nagpapakapagod tayo sa local government para magharap na, sana naman pa-imbestigahan nila ito. Sana alam nila kung sino. Kasi hindi po ako naniniwala personally na malalagay sa budget ng isang distrito o ng isang probinsya na hindi po alam ng kinatan with due respect to them. Ang akin po, hindi ko sinasabi na meron silang kinalaman sa anumang kalokohan. Hindi po talaga. Dahil I don't have the right, I don't have the information, and that I will not do. Ang sa akin lang pong panawagan, for the sake ng probinsya namin, magtulungan kami pa-imbestigahan ito. Wag lang po ako. Wag lang po yung pamahalaang panlalawigan. Wag lang yung mga mamamayang mamaliit sa barangay. Yun lang naman po ang pakiusap namin. Pagtulungan po, ma-identify lang sinong gumawa, sino ang nagpagawa, sinong naglagay ng pondo, sinong nagpalusot para ma-inspeksyon ito. 2 weeks ago po, may sulat na ako sa Sangguniang Panlalawigan namin to investigate. Opo, at magkaalaman din po sino nga ang mga kontratista, yung main contractor at yung subcontractor. Ano po? Tama po. Opo, pero talagang hanggang ngayon wala man lang kayong ideya sino ang main contractor nito? Personally po wala. Nakita ko lamang po, meron isang research paper kaming ginawa na mga pangalan ng kontratista. Yun po ngayon ang pinapa-verify niyan. Hindi Dahil po. ako po, sa totoo lang po, ay sumusulat po ako sa tanggapan ng Pangulo para po itong lahat ng ito na ngayon bumulaga din sa amin ay may imbestigahan. Actually po, una ko po itong diniscuss ulit ang mga posibleng pagkasirang ito June po kay DPWH Regional Director pa kanina. Sinabi ko yun sa kanya noong June, wala pong camera yon, walang ibang tao. Sabi ko sa kanya, ayusin niyo ito dahil hindi tama. Yun ay inulit ko ulit sa kanya. Opo. Ay ngayon po, wala na akong magagawa. Nakita na po natin yung sira. Kita na natin yung overpricing at saka substandard. Kaya nasa sa kanila na po ito ngayon. Opo, sige po. Si Senator Lacson ho ba nakipag-ugnayan sa inyo, Governor? May sinasabi kasi siya, at baka ito'y bahagi ng kanya magiging privilege speech, meron da isang maliit na barangay sa Oriental Mindoro for 2025 budget, 1.9 billion ang nakuha at small town in Oriental Mindoro na 10 billion ang alokasyon for itong nga po, public works. Alam niyo ho ba ito? Kayo ba yung natawagan ni Senator?
Wala pong ugnayan kahit kanino. Ito pong aking ginagawa ay on my own volition bilang gobernador. Mhm. Pero ito naman po kasi ay madaling makita sapagkat ang General Appropriations Act naman po Mhm. ay nakapublish. Mhm. So, kita po yan. Meron din po kaming listahan ng lahat ng yan. Summary per town po, kaya meron din. Okay, so kayo po bilang gobernador, sinisilip niyo yung provision ng GAA para humalaman ninyo kung ano ba ang mga proyekto, line item sa inyo pong lalawigang gobernador. Opo naman. At taon-taon naman po ginagawa namin. Noong una nga po, ako'y nagpapasalamat dahil ang laking pondo po niyan. Ang aking lang po kinalulungkot, sanang yung laking pondo na yon, kung inilagay sa tama o ginawa ng tama, makakasolve po talaga ng problema ng baha. Imagine mo, Manong, 39 billion ang total niyan buong province. Sa usual na ginagawa na tamang PK na puro konkreto lang, more than half ang magiging cost lang yan. Less than half ang magiging cost per kilometer. Ibig sana po yung 39 billion, kung less than half ng cost na ginagawa nila, sana na doble. Ang problema po, sa interview kagabi ni Director Pakanan, in-emphasize pa niya na 7 kilometers lang ang nagawa. With that multi-billion project, 7 kilometers na nagawa, lalo po nakakalungkot. Opo. Sige po. So kayo po ay sumulat na kay Presidente para imbestigahan po itong inyong lalawigan, Governor? Ngayon po, tinatapos na po namin ang lahat ng dokumento para may padala sa Malacanang. Okay, sige po. At muli kami makikibalita, Gov, kung meron na ho kayong mga pangalan kasi hindi ho naman siguro, di ba, hindi naman po, alam niyo yon, karapatan ng mga mamamayan, lalo na ng inyong constituents na malaman, sino ba main contractor dito at sino-sino naghatian doon sa mga subcontracts. Makakaasa po kayo, no? Once ma-verify na namin ito, bibigyan po namin kayo ng pagkakataon mai-ere ito. Opo. At kayo ba kasi kung sa Bulacan, nag-utos na yung COA chairman na magkaroon ng fraud audit, sa inyo bang palagay dito po sa inyong lalawigan? Wala pa pong order, pero meron na po kami yung ginagawang action para po magkaroon sila ng order na katulad nito. Sa matter of fact po, mamayang hapon, nagre-request po isang bukal namin ng special audit. At ako rin po, personally, nung Saturday na nawagan po ako para sa special audit. Opo. O sige, alam nyo, napakainam po nito, Governor, na kayo po yung makaugnayan namin para mapakinggan natin mismo ang damdamin ng isang halal na lokal na opisyal na nagbabantay po sa ganitong mga proyekto na pinopondohan po ng pera ng bayan. Salamat po, Governor, at good luck po sa inyo. Maraming salamat po. Magandang umaga po sa ating lahat. Thank you.